Upang mas maging inclusive, iminungkahi ng mga stakeholder ng Tawi-Tawi ang multilingual approach na kinabibilangan ng English, Filipino, Arabic at local dialects sa itinutulak na panukalang batas hinggil sa paggamit ng Arabic at English languages sa public signages sa buong rehiyon. Ang News Now mula kay Jen Garcia. Pinangunahan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng Tawi-Tawi ang panawagan para sa mga signage na gumagamit ng wikang Arabic bilang bahagi ng pagkilala sa kultura ng pamana ng Bangsamoro, ngunit nananatiling praktikal, nababasa at inklusibo para sa lahat ng komunidad. Sa ginanap na roundtable discussion hinggil sa proposed Signage Official Language Act, tumanggap ng malawak na suporta ang Bangsamoro Parliament Committee on Rules mula sa mga lokal na opisyal, guro at negosyante sa lalawigan. Ang panukalang batas ay naglalayong isabatas ang paggamit ng Arabic at English sa mga pampublikong karatula o signages sa buong rehiyon. Ayon kay Committee Chair MP John Anthony Jet Lim, layunin ng panukala ni MP Suharto Ismael na palaganapin ang Arabic literacy at palakasin ang cultural identity ng Bangsamoro, habang sinisiguro na ang mga impormasyon ay madaling maunawaan ng lahat. Ipinunto naman ni Board Member Dayang Carl Sumsangkula, Jumayde, na mahalagang itaguyod ang Arabic, ngunit dapat din umanong may kalayaan ang bawat komunidad na pumili ng wikang angkop sa kanilang lugar. Samantala, iminungkahi ni Provincial Planning and Development Coordinator Noor Muhammad Saada ang paggamit ng multilingual approach kasama ang English, Filipino, Arabic at mga lokal na dialekto upang maging mas inklusibo at representibo ang mga signage sa buong rehiyon. Magpapatuloy ang serye ng konsultasyon kung saan tatalakayin naman ng dalawang iba pang panukalang batas, ang Bangsamoro People's Initiative Act at Bangsamoro Public Petitions Act. Jen Garcia, iMinds, Philippines.